Sabi nga na huwag tayong pakatiwala sa sarili nating kakayahan kasi si Lord ang mas nakakaalam. At doon niya tayo dadalhin kung saan tayo mas mapapaganda. Lahat ng mga nangyayari may reason eh. At mayroon yung mga lessons na itinuturo sa at least na try mo. Ayaw ko mangyari sa akin na pagdating sa huli, magsisisihan ko na lang na bakit hindi ko sinubukan. Hindi natin malalaman kung magiging successful tayo sa isang bagay o sa isang field kung hindi natin susubukan. Grabe. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko ngayon, guys. Galing ako sa job interview dito sa kauna-unahang HVAC company na pinagpasahan ko ng resume. At ewan ko, sabi ko naman kay Lord ay pinagpapasa-Diyos ko na lang naman to. Meron tayong mga plano, meron tayong mga gusto mangyari, pero sabi nga na huwag tayong pakatiwala sa sarili nating kakayahan kasi si Lord ang mas nakakaalam. At doon niya tayo dadalhin kung saan tayo mas mapapaganda. And speaking of that, kagagaling ko nga lang sa job interview and talagang napaka-smooth na nangyari. At hindi naman halos kami tumagal. It only took 15 minutes, no, I think 10 minutes lang, no, kausap ko si yung dalawa. And napaka-smooth lang na napag-usapan namin. And I think that's it. I think I'm hired. And I can just give 2 weeks notice dun sa aking trabaho and pwede na ako mag-start. Regarding sa compensation, which is my primary concern, kung matutupad yung napag-usapan namin kanina, because they still have to talk to the manager daw. Kasi medyo ibabump nila because of my experience. They are willing to, at least yung kausap ko kanina, they are willing to medyo i-bump up yung sahod sa akin. Pero it's still is above my expectation. Kasi alam naman natin na ang goal ko talaga dito ay maging HVAC technician. At nakita ko dito yung opportunity. Basta makitaan nila na okay ka sa trabaho at maasahan ka. At makita nila yung yung kung fit ka ba talaga dito sa trabaho na to. Based sa timeline na binigay nila is mabilis lang. At yun yung hinahanap ko. That's why willing ako na kumbaga pagdating sa compensation, hindi lang compensation ang tinitingnan ko eh. Kasi wini-weigh in ko dito yung compensation, yung per hour rate ko at yung growth at yung opportunity ko. 'Di ba? Yung growth opportunity. So masaya ako na ayos din dinala talaga ako dito ni Lord na dahil wala naman silang hiring ng forklift operator, wala naman silang hiring ng warehouse associate dito sa Indeed. Pero pagdating ko dito, sinabi nila na yun yung open na position nila ngayon, yun yung kailangan nila dahil nagmo-move sila ng warehouse from this location, pumupunta sila sa ibang location. At saktong-sakto naman daw na matutulungan ko sila dahil meron nga daw akong experience. In fact, nagtatrabaho pa rin ako hanggang ngayon sa kumpanya kung saan alam naman natin is nasa linya ng warehouse. So sabi ko, parang dinala ako ni Lord dito. Ang pag-uusapan na nga lang talaga namin, sabi ko is consider ko is yung compensation. Pero yun nga, na-consider nila na dahil ako ay nagtatrabaho sa warehouse, willing naman sila na medyo i-bump up daw nila yung sahod ko. And although ako ay green, pero nandun yung opportunity. Ako ay green, ako ay newbie, wala akong alam pagdating sa HVAC. Nandun yung opportunity na maturuan ako, i-train ako ng lahat ng mga training na kailangan. Masaya. Napakasaya lang. Saktong-sakto lang talaga lahat. Kaya iba talaga kapag pinagpaubaya mo na lang kay Lord. Dami ko nga pinagprepare na question pero hindi ko alam na halos pagpunta ko doon hard naman ako eh. Halos wala na itinanong sa akin eh. Ang itinanong lang sa akin halos talaga is kung willing ako na mag-start sa shop, mag-start sa warehouse. Kaya ang ibinalik kong tanong sa kanila is how long do people or employees usually work sa shop or sa warehouse bago sila makapunta sa field work, bago sila matuto or sa mga journeymen. And yun naman ang in-explain nila, pinaliwanag nila sa akin yung mga opportunity, yung mga timeline. Depende nga kasi talaga yun kung paano ako magpe-perform dito at kung ano yung makikita nilang work attitude ko,
Pagdating paano ako sa trabaho, nakadepende yun doon syempre. Kaya hindi ko rin masasabi na syempre hindi mo ma-expect sa kanila na sabihin agad nila na ganito by this time technician ka na. Hindi nila pwedeng sabihin yun kasi nga nakadepende rin yun kung ano ipapakita ko sa oras na mag-start ako magtrabaho sa kanila. So yun, excited ako mag-start. At I think this is it. Buo na yung loob ko 100%. I'm going to resign from my job and I'm going to start here on the second. Guys, napakabilis lang ng mga pangyayari. So ngayong umaga, sinubmit ko na yung aking official notice of resignation sa current na pinagtatrabahuhan ko. Halo-halong emotion din nararamdaman ko, especially kahapon nung kinausap ko yung bisor tsaka yung manager ko. At yun, sinabi ko na nga sa kanila, just a heads up na I will be submitting my formal letter of resignation from the job, from the company. Kasi nga ay nakakita tayo ng bagong opportunity. At wala kaming masamang pinaghiwalayan ng company. In fact, the reason why I render 2 weeks is para anytime pwede ako makabalik. And my manager assured me na kung dumating man yung oras na yon, they will do everything to accommodate us, to accommodate me para makapagtrabaho ako ulit kung gusto kong bumalik sa company. Anytime pwede akong bumalik. Yun lang kagandahan dito, ano? Pag nag-render ka ng 2 weeks, meron kayong magandang paghihiwalay. So anytime pwede kang makabalik sa company. So hindi ako ganun natatakot, no. Halos magkasabay, dalawa kami nung katrabaho ko na nag-resign din. Siya naman, ang reason naman niya ay dahil nga yung shift, no? So, ang bilis lang ng mga pangyayari. Pag walk-in ko dun sa company na yun, tinawagan lang nila ako kinabukasan and sinabing set for interview the next week after ng weekends. Na-interview ako ng sobrang iksing interview lang naman. Hindi naman ganun ganun kahirap. Tapos ay diretso. Inano na kagad nila ako, hinire na nila agad ako. I will be starting sa shop nila. Meron silang shop or warehouse din, ano. And then magta-transition into field work in the future. Yun nilulook forward ko, yung makapag-aral, makapasok sa apprenticeship dito sa Alberta at makabuild ng career, ng long-term career sa trades. At least doon sa trades, gusto kong umangat, gusto kong makita ng sarili ko na mag-aral, magpursige. Habang nagtatrabaho, nag-aaral at umaangat. Yun ang long-term goal ko, no? So, bagong environment, bagong mga challenges, samahan niyo ako dito sa bagong journey na to. Siguradong exciting to kasi papasukin natin yung another after 4 years. Last time nung dumating kami dito, pinasok ko yung pag-warehouse na wala ako kahit na anong alam tungkol doon. This time bago na naman to. And dito sa Canada, wala namang imposible as long as willing kang matuto at ready kang mag-accept ng mga challenges, pwede naman. And yung edad, hindi hadlang para kung gusto pa nating mag-aral. Kaya yun, napatunayan ko rin dito sa journey ko sa pag-apply na yung online, wala kang maasahan masyado. Mahirap makapasok. Napakadami kong ipinasa na sabi ko entry-level, laborer, helper role, kahit na ano meron kayo sa company, makapasok lang ako to start with and then mabigyan ng chance na makapag-apprentice ako sa trades. Walang nagbigay ng chance sa akin until I walked in sa company and then doon nila napansin na magagamit nila ako or mapapakinabangan nila ako. And it was really nagkataon din na itong company na to, naglilipat sila ng warehouse. Yun ang magiging stepping stone ko into this trade. And tingin ko talagang itinulak ako ni Lord doon. Dahil hindi naman sila nag-post ng hiring for warehouse worker. But then, nung nag-walk-in ako sa kanila, yun yung unang-unang nilang sinabi na, oh, so nasa warehouse ka pala, no? Makakatulong ka sa amin. And doon na nagsimula yun na binigyan na nila ako ng offer at ng chance na ma-interview. At yun nga, eventually na-hire. At yun.
So I have 2 weeks. Ito yung first day. Pinasa ko ngayon. Yesterday, I informed my manager. Today, I sent them a formal letter to my supervisor, manager, CC to my HR manager. And yon, I have up to Wednesday, 2 weeks from now. It wasn't an easy decision for me, ano? Hindi rin yun madali, hindi rin yun biro. Kaya nga naman, bago ko pinasok yon or bago ako nagsimulang mag-apply, matagal na namin tong napag-usapan. Kasi dito na nga papasok yung sinasabi ko dati na coming from a job na almost 5 years ko nang pinagtrabahuhan, pupunta ako sa panibagong job na ang tawag nga nila dito coming in green or baguhan or walang alam. Okay? No experience, no knowledge of this trade. So, mag-expect ka ba na yung pay mo sa job na pinagtrabahuhan mo na ng almost 5 years ay matatapatan ng bagong job mo kung saan ikaw ay papasok na walang alam? Di syempre hindi. So madami akong kinonsider din, hindi lang yung pay dito ang titingnan mo, kundi ang tinimbang namin dito is yung future opportunities for earning, no? Kung makakapagpursige ako dito, makakapag-aaral ako at makakakuha ako ng magagandang grado, may papasa ko yung mga exams from apprenticeship levels 1 to 4 hanggang journeyman, hopefully, kung magawa natin yon, in the future, mas maganda yung kalalabasan. Mas maganda naman yung ang tawag ko dito ang tawag ko dito parang investment. Kumbaga, mag-i-invest ka ng time, ng pera din, ng effort, ng hirap, 'di ba? Para makuha mo yung gusto mo sa huli. And nag-enjoy din naman akong magkalikot, lalo na ngayon. Mas na-enjoy ko yung mga hands-on work na nakikita ko sa sarili ko na pwede naman pala. Bakit? Napapaisip nga ako bakit hindi pa yun yung pinasok ko dati. Total, undecided rin lang naman ako nung nag-aral ako ng kolehiyo. Pero yun nga, lahat ng mga nangyayari may reason eh. And kung bakit tayo naging teacher at nakapagturo for 10 years, may reason din. That's Marinas Integrated High School. At mayroon yung mga lessons na itinuturo sa atin. So hindi naman tayo nagsisisi. Ang ayaw kong mangyari, kung bakit kami nagdesisyon ng ganito, ang ayaw kong mangyari is yung darating yung araw na iisipin ko na lang or sasabihin ko na lang sa sarili ko na ano kaya kung tinry kong ganun? Ano kaya kung tinry kong pumasok sa HVAC or sa pag-electrician? Ano kaya ang buhay ko ngayon? Ayaw kong mangyari yun sa akin. Walang masamang subukan. Kung dito sa desisyon na to, in the future, magka-problema, meron akong babalikan. May kumpanya akong babalikan. May trabaho akong alam na hindi na mawawala sa akin, which is pag-warehouse. Diba? Normal naman yun. Halimbawa, nag-try ka ng bago, hindi nag-work out, hindi mo pala kaya, hindi mo pala ganun kagusto, then you can always go back. At least na-try mo. Yun nga, ang sinasabi ko is ayaw kong mangyari sa akin na pagdating sa huli, tatanungin ko sa sarili ko na ano kaya kung nag-try akong maging ganun, ano kaya ang buhay ko ngayon? Ayaw kong mangyari yun na pagsisisihan ko na lang na bakit hindi ko sinubukan. Meron pa naman tayong lakas, hindi pa naman tayo ganun kahina. So, why not? Accept natin yung challenge. Hindi natin malalaman kung magiging successful tayo sa isang bagay o sa isang field kung hindi natin susubukan. Kaya pinasok ko to. Pero honestly, I tell you honestly, inimbang ko lahat ng mga trades from automotive, service technician, yung electrician, HVAC, and even heavy equipment or diesel mechanic. Inano ko na rin yun winay ko lahat yun, tiningnan ko lahat at pinag-aralan ko, compare ko bawat isa. During that time na naghahanap ako ng opportunity, alangan namang mamili pa ako, di ba? So, ako talaga is wala ako sa position na makapamili pa kung anong trades talaga yung gusto ko. So, lahat yan, ginawa ko ng resume, lahat yan, minodify ko yung resume ko para umakma doon sa ina-applyan ko, whether that be HVAC technician or HVAC helper,
electrician helper or laborer or helper sa automotive shop. Naggawa ko ng mga resume ko doon at yun, pinasahan ko lahat yun. Kaya lang, wala nga nangyayari. Until I walked in, dahil may nakapagsabi sa akin na iba pa rin talaga kapag ikaw ay nagwo-walk-in, nakikita ka nila personally, nakakausap ka nila face to face. At napatunayan ko nga na totoo nga yun. No? Na mas may ibang nangyayari, may ibang impact kapag ka nandun ka personally. Although may mga napuntahan akong kumpanya, di ba? Pinakita ko nga sa inyo last time. May mga napuntahan akong kumpanya na pag abot mo pa lang ng resume, alam mo na kagad na, naku, sigurado sa basurahan ang punta nito. May mga ganun, mafe-feel mo naman. Pero may mga company na talagang tinitingnan kung ano yung kaya mo, kung ano yung meron ka at kaya mong i-offer sa kanila. So, ayun. Yun lang naman. Ibig sabihin, no, although mahirap at challenging ang maghanap ng trabaho, madali lang kasing sabihin makaalis na sa pag-warehouse at makahanap ng ibang trabaho eh. Kung warehouse, honestly, kung warehouse din lang ang pupuntahan ko, napakaraming option dyan. Napakaraming pwedeng puntahan. Pero, bakit naman ako aalis sa trabaho ko na okay na yung pay? Papunta sa warehouse na magsisimula ka na naman sa starting. Bakit pa ako aalis? Di magstay na lang ako sa company ko. Pero dahil nga ito ay ibang linya, willing tayo magsimula sa simula ulit. Kasi hindi naman ito pag-warehouse lang. Explain nga sa akin ng kumausap sa akin sa interview, this is a starting role sa shop or sa warehouse nila. It is a good foundation. At yun nga, ang inaaral ko ngayon is paano ko ma-maximize yung learning sa loob para as much as possible or as fast as possible. Hindi naman sa sobrang nagmamadali ako, pero sana makapunta rin agad ako sa field and makapagsimula ako ng apprenticeship ko. Na matutunan ko agad lahat, equipments, parts, brands. It would help me a lot kung mag-transition na ako sa, halimbawa sa field work, na familiar na ako sa lahat ng mga tools na yon, sa lahat ng equipments na yon. Malaking bagay yun. So, ayun. Sunod na kwentuhan na lang. Tingnan natin kung ano mangyayari sa akin pagpasok ko dito. And matagal pa naman, I still have 2 weeks. Say what you wanna say to me